Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin ito mga kababayan, ang pagbabalik dito ho sa dating viral, dating trending ho. Isa ho sa mga isa ito sa mga nababanggit, nasasangkot din ho diyan sa maanomalyang flood control issue. Walang iba kundi ho si Senador Joel Villanueva. Palakpakan ho natin mga kababayan. Baka sabihin, hindi natin binibigyan ng magandang introduction. Ito hong si Senador Joel Villanueva, isa ho sa mga nasasangkot, nababanggit ho dyan sa maanomalyang flood control, na kung saan ay, kung di tayo nagkakamali, parang, ano ba to, may isa ba to sa, alam ko isa ito sa mga nire-recommenda, na kasuhan na ng NBI. At ano ba to, naka-freeze na rin ba ang bank accounts nito? Pinrest na rin ba ng AMLAC? O kasi according sa ICI or sa AMLAC, nasa 2,800 bank accounts na ang naka-freeze. Yung 2,800 bank accounts ho na naka-freeze, iba't ibang individual ho. Yun, politiko, mga district engineer, basta kung sino-sinong individual ho na tao. Halo-halo na yan. Na kung saan ay kaya naka-freeze ho ang kanilang bank accounts at pinagsama-sama ang accounts nila, umabot ho ng 2,800, sabit, nababanggit ho dyan sa flood control issue. Dyan sa maanomalyang flood control. Na kung saan ito mga kababayan, itong si Senador Joel Villanueva, ay viral trending ho ito nakaraan Na kung saan ay lumabas yung dati niyang video, na kung saan nasa loob siya ng Senate, yung parang bang todo boka, todo drama. Kasi ito pastor kumbaga merong good communication skills to. Kumbaga meron ho itong mga merong talent ito na kung saan ay kaya magbitaw na ho ng mga mabubulaklak na mga salita. Na kung saan ay kumbaga sa isang nagbebenta or ahente ng isang insurance company, kahit wala kang planong kumuha ho ng plan, sa sobrang galing ho magsalita, mapapakuha ka ng plan siyempre, pastor ito, maboka ito. Di ba yung video niya doon sa Senado, yung galit na galit siya. Yung parang may pinag-uusapan ho yata na ayuda para sa taong bayan. Okay mga kababayan, ito ho si Senador Joel Villanueva ay viral trending ho ngayong araw, ngayong linggo, na kung saan ay nagsiselebrate ho ang GIL, Jesus is Lord, ng 47th year celebration mga kababayan. Batiin natin itong Jesus is Lord na kung saan na yan nagsiselebrate ho ng 47th anniversary. Batiin natin, wala namang kinalaman sa issue yan. Ngayon mga kababayan, viral trending na naman ho si Senador Joel Villanueva, na kung saan marami hong nagtaas ang kilay, marami hong nagtaka, na kung saan ay 47th anniversary or celebration ng GIL or Jesus Lord, na imbis ho ay ang pinag-uusapan about ho sa mga magagandang salita, utos ho ng Panginoon at mga nasusulat ho dyan sa banal na kasulatan. Ang tinapik ho ni Pastor Senador Joel Villanueva ay flood control issue. Ba't nagkaganon? Di ba? Dito ho nagpaliwanag, dito ho nag-explain. Sa akin mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit hindi mo mga taga-GIL, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit maniwala ang tao na si Senador Joel Villanueva ay walang kinalaman dyan, hindi nakatanggap ng kickback. Kahit maniwala, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng tao. Kung lalabas talaga sa investigasyon, nakatanggap siya, walang magagawa ang taong bayan. Ngayon,
kahit maniwala naman ang taong bayan, Luzon, Visayas, Mindanao na nakatanggap na hindi ka nakatanggap ka ng kickback. Maniwala kami talagang nakatanggap ka ng kickback. Tapos, lalabas naman sa investigasyon, sa ICI or sa korte, hindi ka naman talaga nakatanggap. Inosente ka. Ganun lang naman kasimple yun. Ha? Kaya katulad kay Senador Bongo, kaimaturan yun eh. Sinasabi ng Senador Bongo, taong bayan na ang bahala magdesisyon kung kanino kayo maniniwala. Eh kahit maniwala ang taong bayan sa'yo, kung lalabas sa investigasyon sa ICI, sa korte, may tumanggap ka talaga, walang magagawang paniniwala ng tao. Ang batayan ng ICI, ang batayan ho ng korte, eh hindi naman ho yung paniniwala ng tao. Hindi naman ganun yan. Ang magiging batayan pa rin nila, ebidensya. Ebidensya ho ang paniniwalaan. Hindi ang paniniwala ni Juan de la Cruz. O, pakinggan ho natin itong, actually mahaba itong mga salaysay ni Senador Joel Villanueva diyan sa ika-47 celebration ho ng GIL or Jesus is Lord. Pakinggan natin ito mga kababayan kasi habang nagpapaliwanag siya about sa mga flood control issue, eh ginagamit niya ho, nababanggit niya ho yung ating Panginoon. Pakinggan ho nga natin to. Itong trying hard, mga magulang at kapatid, nakakalungkot po, itong trying hard na iset up po ang inyong kapatid sa Panginoon. Nakalimutan po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon po, pinapahiya na sila unti-unti. Nagkakabulol-bulol na, nagtuturuan na. Sabi po, nag-deliver daw ng salapi nung una na sa school. Ano tumatawag? Aba, binago, sabi sa church. Sabi ko, kung sa church, pati si Satanas hindi papayag sa script nyo. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Aba, binago ulit, pangatlong beses, rest house na. Wala naman ako rest house. Incoming yung coming. Invited kayong lahat. Mahaba ho yung kanyang pahayag about ho dyan sa 47th celebration ho ng GIL at pagtapik ho ng flood control, maanumalyang flood control na siya'y nababanggit at sabit ho siya. Mahaba ho yan. Isa ho sa mga kanyang talumpati dyan tatanggap ka ng suhol sa loob ng church. Para bang ang dating kaya bang kumbaga parang gusto niyang ipaunawa sa atin o sa kanyang mga miyembro. Kaya ba ng isang tao or isang pastor na tatanggap ka ng isang suhol sa loob ng church? Para bang imposible yun. Tatanggap ka sa loob ng simbahan. Mga kababayan, sa totoo lang, alam naman ho natin, pag nanonood ho tayo ng mga balita kahit dati pa, meron hong mga ngaral may mga may mga matitinding kaso or actual talaga may mga ginagawang kung ano-ano na makakaliwang bagay. Siyempre, 'di ba, nababalitaan niyo naman 'yan. Isang mga ngaral, ganito ganyan, ganito ganyan. Ganito ganyan sa babae, ganyan, 'di ba? Eto kaya kapani-paniwala kaya talaga dapat ba nating paniwalaan? Si Pastor Senador Joel Villanueva na hindi niya kayang tumanggap sa loob ng kanyang simbahan. Alam mo sinasabing ginawa niya yun, Pero mga kababayan, sa totoo lang, hindi ho lahat ho ng mga ngaral, pag ginagamit ho ang pangalan ng Diyos para paniwala ang hindi ginawa, hindi ko agad pinaniniwalaan. Minsan kasi may ganyan na tao gagamitin ang pangalan ng Panginoon para paniwalaang hindi niya kayang gawin yung ibinibintang sa kanya. May ganun yung tao. Ganun, yung para, halimbawa, merong ibinibintang sa kanya o merong sinasabing ginawa niya yan, yung taong yun. Ang gagawin niya, gagamit siya ng mga salita ng Diyos, Panginoon, para maniwala yung tao na, hindi niya kayang gawin. Tingnan mo naman, pag nagsalita, ginagamit niya yung Diyos.
Alam niyo mga kababayan, si Judas, apostol na ho ni Kristo yun. Apostol na ni Kristo yun. Pinagpalit pa ho siya sa pilak. Apostol na yun, ha? Nakadikit ka na nga kay Kristo. Oh. Nakadaungang palad mo pa si Kristo. Nagawa mong pagpalit sa pilak. Eh, ang mga tao ngayon na gumagamit kay Kristo, mga kababayan, nagbabangit sa Kanya. Eh, hindi ho nakasama si Kristo. Hindi ho nakadaungang palad. Eh, si Judas, nakadaungang palad na, kasama niya palagi, nagawa niya pa eh. Si Juan, tama ba si Juan? Hindi ako nagkakamali, si Juan. Nagawa niya pang i-deny si Kristo. Di ba? Ano sabi ni Kristo? Bago sumapit ang umaga, tatlong beses mo ako itatanggi. Pedro yata yun, si Pedro. 3 beses mo ako itatanggi. O, yun nangyari. Apostol na yun ni Kristo. Ano ang mabigat? Hindi ko naman sinasabing ginawa ni Senador Villanueva ito. Ano ang mabigat? Ano hindi ka panipaniwala? Ano yung mahirap paniwalaan? Yung tumanggap ang isang tao sa loob ng church? O itanggi mo si Kristo? Apostol ka pa? Yun na lang ho, maiiwan kong tanong sa inyo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.